isang bagitong mekaniko na gustong ibahagi ang magiging journey ng buhay ko sa pamamagitan ng pagbablog. Bali ngayong araw, tour ko nga lang pala kayo sa aking trabaho. At ayun na nga, pagkatapos natin iangat yung roll up at nagwalis sa harap, tara at ipapasyal ko kayo sa loob ng Jigen Auto Depot. Ito nga pala yung kabuong itsura sa harap ng shop. Bali yung una mo nga palang madadatnan is yung lumang office kasi meron ng bago dun sa kabila. Ito naman yung bagong office namin. Nandito nga pala si Ma'am May at si Master Glenn. At sa part na to, ito nga pala yung Toyota Vios service dito sa shop. At dito naman sa side, dito nga pala nakapwesto yung nitrogen air machine. At dito naman lumakad ka lang ng konti, makikita mo na yung crocodile jack at yung transmission jack. At ito nga pala yung motor na service namin dito sa shop. At sa part na to, ito nga pala yung lifter. Dito nga pala namin nililift yung mga sasakyan. Napakalaking tulong nga pala nito dahil hindi na namin kailangan sumuong sa ilalim para mag-change oil at mag-check up. At dito naman sa part na to, ito nga pala yung alignment lifter. Dito nga pala namin sinasampay yung sasakyan para mai-align. Sa susunod na mga vlogs, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit kailangan i-align yung mga sasakyan. At ito nga pala yung computer ng alignment. At ito naman yung mga sensor na nilalagay sa apat na gulong. At ito naman yung camera na magsasense sa apat na gulong ng sasakyan. At dito naman sa part na to, nandito pa rin yung police mobile at ipapakita ko sa inyo kung paano siya nakalip. At dito naman sa part na to, ito nga pala yung press machine namin. Dito nga pala kami nagpe-press ng bearing at iba pang mga parts. At dito naman, ito nga pala yung wheel balance namin. Dito nga pala namin binabalance yung mga gulong ng sasakyan. Dito nga pala ini-input yung info ng gulong kasama na yung mags. At ito nga pala yung stick on. Ito yung dinidikit sa may mags ng sasakyan para ma-balance. Sa susunod na vlogs, ituturo ko sa inyo kung bakit kailangan i-balance yung mga gulong ng sasakyan. At dito naman, ito nga pala yung tire changer machine namin. Ito nga pala yung ginagamit namin kapag magbabaklas kami ng gulong, especially kapag magpapalit ng bago or mag-vulcanize. Automatic na nga rin pala ito at may tatlo siyang pedal. Sa susunod ipapakita ko sa inyo kung paano to gamitin. At dito naman sa part na to, ito nga pala yung likod ng shop. Dito nga pala yung fish pan na walang laman. At syempre, hindi mawawala yung tambayan namin. Aminin nyo man o hindi, lahat ng mekaniko may isang lugar sa shop na ginagawang tambayan. At dito naman, ito nga pala yung bulyon. Dito kami nag-grind ng mga parts or naghahasa ng kahit anong bagay. At lumakad ka lang ng konti, makikita mo nga pala yung aming oil catcher. Katabi nga pala nito yung coil spring compressor. Ito nga pala yung ginagamit kapag magtatanggal ka ng coil spring at magpapalit ng shock absorber. At dito naman sa loob, kasama ko nga pala si Boss R. Dito nga pala nakalagay yung mga langis, mga oil filters, air filters at mga coolants. At sa dulo nga pala nito, dito nakalagay yung aming rotor disc resurfacing machine. Dito nga pala nagre-resurface ng mga rotor disc na malalim yung kayod. Sa mga susunod na vlogs, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-resurface ng rotor disc. At sa part na to, dito nga pala makikita yung gato namin at syempre yung mga tindang gulong dito sa shop. Maya maya pa ay may dumating na customer at i-align namin ito. Mitsubishi L300 nga pala yung sasakyan niya. Tara at samahan nyo kami kung paano kami mag-align ng sasakyan. Yeah. At sa part na to, niluluwagan ko na nga pala yung tornilyo sa rack end ng sasakyan. Nandito kasi yung adjustments niya. Dito naman ay tinatanggal na nga pala ni Boss Art yung mga locks para maisentro ng maayos yung mga gulong. Sa pag-a-align ay kailangan nga pala na nakalock yung manubela upang hindi mawala sa sentro yung manubela dahil may mga adjustments na gagawin sa ilalim. Dito nga pala ay sinisentro na ni Boss Art yung manubela. At kapag nakuha yung tamang sentro, sa kanya to ilalak gamit yung steering lock habang ako ang nasa ilalim at naghihintay ng go signal para i-adjust yung kanyang rack end. At pagkatapos nga pala naming mai-align yung sasakyan, kailangan pa namin itong i-road test para malaman namin kung may kabig ba o wala na.
Sa part na to sobrang smooth at pantay na yung manubela. Bali hanggang dito na lang guys. See you next vlog.